Good morning po mga kaibigan, mga kapatid. Kaduming po, mag-share po sa inyo ng kaalaman tungkol po sa kuryente. Mag-i-start po tayo sa wire. Sa wire po, para sa akin, kung meron lang din pong budget ang nagpapagawa, mas maganda po ang gamitin po nating wire yung number 10 po. Ang number 10 po kasi ay may tamang kapal para maghatid ng magandang kuryente para sa mga appliances. Para po kahit magsabay-sabay po ang gamit nila ng kanilang mga appliances, mapamalit man na ampere o mapamataas man na ampere, ay hindi po mag-iinit ang service o yung supply. Yung iba po kasing nag-i-install ng kuryente, yung iba po kasi ginagamit nila number 12. Wala naman pong problema sa number 12. Pwede rin naman po yun. Ipapakita ko na po sa inyo kung paano po ako mag-install o maglatag ng supply. Nailatag ko na po ang supply. Sa supply naman po, mas maganda po kung gagamit po tayo ng color coding o ang bawat wire ay may kulay para ma-identify po natin kung positive po ba o negative ang wire. Ngayong nailatag na po natin itong ating supply, i-connect naman po natin ito sa breaker. Samahan po ninyo kung i-connect natin ang wire sa breaker. I-connect na po natin ang supply sa breaker. Dito po. Nakikita nyo po ba yung load? Tapos meron po siyang arrow sa line. Nakalagay po dyan, line. Dito po tayo magko-connect sa load. Ito pong ating supply, i-connect po natin ito sa load. Sa load po natin i-connect yan. Tig-isa po sila. Yung line po, yung nakikita ninyo pong line na yan, dyan po i-connect yung galing grid o poste. Dyan po natin i-connect ang manggagaling sa poste. Dito po yan, dito. Okay na po tayo dyan. Yan. Na-i-connect na po natin. Ngayon pong okay na po ang ating supply, na-i-connect ko na po ang supply at yung breaker. I-connect naman po natin ngayon ay yung outlet at switch ng ilaw. Kailangan po natin ng utility box. Ito po yun. Utility box po ulit para po sa outlet, para sa switch, at yung papunta pong at pang-connect po na papunta rito sa outlet at switch. Dito po naman sa papuntang switch at papuntang outlet,
pwede po kayong gumamit ng number 12 para kahit paano po mabawas naman po ang inyong gastos. Pwede naman po yun. Ang importante po dyan, itong main supply. Connect ko na po ha. Para po ito makapasok sa butas, kailangan po natin itong i-twist o yung, ano ba sa Tagalog yung twist? Twist po natin, hindi ko po alam sa Tagalog. Basta i-ano po natin, hanggang ito po ay matwist nyo po at lumiit po ang kanyang wire sa kakatwist. Parang ganito po oh. Twist lang po para lumiit ang wire. Makapal po kasi itong wire na to eh. Para lumiit, i-twist po natin. Sa kakatwist po kasi napupudpud po ang wire. Lumiliit siya. Yan. Para mamaya po pag suksok nyo, hindi po kayo mahihirapan. Ganito lang po ang gawin nyo para maipag-connect nyo po ang outlet at ang wire. Meron po kayo ritong makikitang 4 na butas. Pag nagkabaligtad po yan, short circuit po ang pwedeng mangyari o magkakasunog. Ito po ang line 1. Ito po ang line 2. Ito po yan. Hindi nyo po pwedeng pares ilagay dito yung wire, isuksok nyo dito. Naku, masusunog po tayo. Pakita ko na lang po sa inyo kung paano, no? Isusuksok ko po yung isa dito. Ito naman po kahit magkabaliktad, wala naman pong problema kahit magkabaliktad. Huwag lang magsama. Yung isa po dito. Yan. Di bali pong magkabaliktad sila ng pwesto, wala pong mangyayaring short circuit dyan. Huwag nyo na pong itong ilalagay dito. Short circuit po ang mangyayari dyan. Sunog po tayo dyan. Sunog ang bahay natin. Ganyan po ang pag-i-install. Ngayon po, lagyan din po natin ito ng jumper. Para ito po masuplayan din pag tinaas natin yung breaker. Para din po magka-supply. Ito po yung sinasabi ko pong jumper. Isuksukan nyo lang po sila ng tag-iisa. Ito po kasi iisa lang po ito. Ito po at ito ay iisa lang. Ngayon po pag nagsuksok tayo rito at sinuksok na naman natin dito sa kabila, magkakasupply na rin po ito. Suksok po natin. Anin ko po pala muna para lumiit. Twist ko lang po. Ito po, suksok po natin. Hirap pa. Ganun din po dito. Kung ito lang po ang sinuksok nyo at hindi nyo po linagyan dito, hindi rin po siya magkakaroon ng supply. Dapat po dalawa. Line 1 po yung nauna nating sinuksok, line 2 po ito. Para po masupplyan din ito,
ganun din po ang gagawin natin. Ipaparaler po natin, sama-sama sila. Yan po, nakaparaler po yan. Maluwag. Palitan natin. Hindi po pwede ang maluwag pag naglagay po kayo ng jumper, ha. Ang magiging dahilan po nun, iinit po ito, masusunog. Pag po loose connection o poor connection o yung maluwag. Dapat po maikpit. Isa pa po, para dito ulit. Yan. Okay na po tayo dito sa outlet. Sunod naman po natin yung sa switch. Gang switch po ang tawag dito. Gang switch o 3 gang switch. Papakita ko naman po sa inyo kung paano po ako maglagay ng switch sa ilaw. Unahin ko lang po yung receptacle. Lagyan po natin ng wire ang receptacle. Receptacle po ang tawag dito. Yung iba po, tinatawag nila itong bukilya. Lagyan po natin ng wire. Sa receptacle po, meron po kayong makikitang dalawang tornilyuhan. Ito po yan. Dalawang tornilyuhan po yan. Sa harap naman po, meron kayong makikitang ito po, oh. May makikita kayong kulay gold. Yan po ang isang linya, line 1 po yan. Dito naman po ay parang silver, line 2 po yan. Para po mapailaw mo ang ilaw, kailangan mo ng supply. Positive supply at negative supply para po umilaw. Lagyan ko na po siya ng wire. Bigyan ko po ng wire ang lahat. Nagkamali ako dito. Maliit yung nailagay kong wire. Dapat pala mahaba. Dahil tatakbo siya ng switch. I-connect ko na po ang mga wire sa ano bang tawag dito? Dito sa supply. Negative po ito.
Yung green po, yan po ang gagawin nating negative. Ang kuryente naman po, wala naman po itong polarity. Kahit po magkabalabaligtad, wala naman pong problema. Hindi po tayo magkakaroon dyan ng short circuit. Basta baligtad lang po, no? Huwag nyo lang po silang pagsasalubungin. Ang kuryente po kasi pag nagsalubong, pag nagkita, boom! Sunog tayo. Kung balabaligtad lang naman po, wala po tayong problema dyan. Yan, nailagay ko na po ang negative supply. Ang isusunod po natin ay itong receptacle. May makikita po kayo dyan na kulay gold. Ito po yun, oh, kulay gold po. Nakikita nyo po ba, gold? Ito po ang labas nyan. Ito po. Ipaparaler po natin ito sa positive ng kuryente. Lahat po ng kulay dilaw na yan ay pagsasamahin po natin yan. Kulay dilaw po. Ito po yung kulay dilaw din po nito. Ito po ang labas niyan. Ipapalarel po natin para mai-connect na natin sa positive. Po. I-connect na ho natin sa supply. Positive po itong kulay white. Ang white po na to ay positive. Sa actual po, ang ginagawa ko po rito sa actual, pag naglilinya ako, ay pinuputol ko po ito. Tapos binabalatan ko at pinagsasama ko po ito, tinitwist ko. Sa pagkakataon pong ito, vlog naman lang po ito, hindi ko na po siya pinutol. Ipaparaler ko na lang o pagsasamahin ko na lang po sila gamit itong pliers long nose. Yan. Siyempre po sa actual, ititip mo yan para hindi magkita o hindi magsalubong yung dalawang yan. Pag nagsalubong po yan, mag-i-spark po yan o magdudulot yan ng sunog. Okay na po tayo dyan. Okay na po tayo sa positive supply. Sa negative naman po tayo para mandar na po itong ilaw. Yung natitira pong tatlong wire na yan, papadaanin po natin dito sa junction box. Junction box po ang tawag dito. Tapos po, sa ano po, may hose po yan. Sinadya ko po talagang hindi lagyan na yan ng hose para makita nyo po ang wire, kung paano po sila i-connect o para saan sila tumatakbo. Sa negative, ang ano lang po natin ay magpaparaler po tayo ulit. Bali dito po, kahit magkabaligtad po dito, wala pong problema dito kasi po ito ay negative lamang na supply. Kahit po magkapalit-palit, wala pong problema. Papakita ko po sa inyo ha.
Maglalagay po tayo dito ng isang wire. Tapos po magja-jumper po tayo ulit. Magja-jumper po tayo rito para magka-supply din po ng negative nitong mga switch na to. Yan. Para lahat po magka-supply, kailangan po natin sila ng suksukan ng jumper. Para lahat po magka-supply. Ngayon pong suksok na po yung mga jumper sa isa't isa, i-connect na po natin itong. Huwag nyo po itong intindihin, no, kasi kulay red siya. Baka malito po kayo, baka akala nyo positive po ito. Huwag nyo pong intindihin yung kulay. Wala lang po akong kulay green na wire na size 12. Kaya ito lang po muna ang ginamit ko. I-connect po natin ito sa negative. Ito pong green ay negative po ito. Dahil yung white po, yun po ang ating positive. Yan po ang kagandahan ng naka-color coding po tayo. Kahit hindi po natin i-test sa test lamp, ma-identify na natin siya dahil sa kanyang kulay. Kaya mas maganda po talaga na naka-color coding po tayo. Same lang naman po din ang presyo niyan kapag bibili ka. Ngayong naka-connect na po ang ating negative, ito pong tatlong wire na to, wala pong problema kung saan po sila maisuksok. Huwag lang pong dito. Pag dito nyo po kasi ito sinuksok, ang isa dito ay kagad siyang iilaw pagkataas ng breaker. Kasi po ito ang nangyari, parang rekta na. Hindi na siya dumaan ng switch pag dito. Ang linya pong ito ay iisa lang. Yan, isa lang yan. Kaya pag dito mo siya linagay, rekta agad. Hindi siya iilaw. O iilaw siya pero hindi siya, wala siyang control sa switch. Ang nangyari kasi nun, rekta. Pero dahil gusto natin na ito'y dumaan sa switch, dito natin ilalagay. Kahit alin dito sa dalawa, iisa lang naman kasi ito. Kahit alin dito, kahit alin dyan, pwede. Huwag mo lang ilalagay dito ulit. Ang mangyayari kasi, pag dito mo linagay, isang switch, dalawa ang ilaw na aandar o magliliwanag, dalawa. Huwag ganon. Dito ang isa para lahat, isang ilaw, isang switch. Suksok ko na. Yan. Siyempre sa actual nakatip yan. Dahil wala naman, di naman nakabalat yung positive, kahit hindi ko muna siya i-tape, pwede naman. Okay na tayo dyan. Tapos yung sumunod, ganun din. Sa halimbawa maglalagay ka ulit ng ilaw sa ibang kwarto, sa ibang area, ganun din ang gawin mo. Same lang naman. Ito pang isang sample na gagawin natin. Dito naman tayo sa kabila. Ito pa po ang isang sample natin. Ganun lang din po, parehas lang. Hindi ko na po siya pinadaan ulit ng os para makita nyo po yung wire. Yan. Basta yun lang po. I-twist nyo po itong wire para lumiit po kasi ito po ay mataba. Dahil ito po ay number 10. Para hindi po kayo mahirapan sa pagsuksok. Pero ulit po, pwede po kayo ritong gumamit ng number 12 para lumit po yung gastos nyo. Pwede naman po itong gamitan ng number 12. Kasi po ito pong supply, mataba po ito. Wala po tayong magiging problema dito. Kahit po dito, gamitan nyo na number 12, okay pa rin po. Mahal po kasi yung ganitong wire, mga number 10 na ganyan. Mahal po kasi yan. Kaya kahit number 12 naman po, pwede naman. Po, suksok nyo lang po ulit yung katulad din po ng kanina.
wag niyo po silang pagsamahin dito. Iisa lang po kasi yan eh. Isa lang po yan. Pag ito po, sinuksok niyo po ito dito, yung positive supply po kasi ito po ay negative. Pag nilagay niyo po dito yan, masusunog po syempre o magbababa ang breaker. Syempre po, hindi po dito natin ilalagay yan. Dito po sa kabila, sa line 2. Line 1 po kasi ito eh, line 1. Dito po tayo sa line 2. Ganun din po, suksok nyo lang. Suksok nyo lang po. Yan. Tapos po ulit, kamukha po ng kanina, kukuha lang po kayo ng pag-jumper. Naubusan na po ako ng pan-jumper. Iisa na lang, tapos payat pa. Hindi ko na po ipapakita sa inyo. Basta ganun lang din po ulit. Suksukan nyo dito, para po ito magka-supply din. Pagka ito lang po ang sinuksukan nyo, siyempre po ito lang ang may supply. Pag nakalimutan nyo po itong suksukan ng jumper, hindi po ito magkaka-supply. Ganun lang din po. Same lang po doon sa kanina. Tapos po dito, pagsamahin po natin ang magkaparehas na kulay. Yan, ganun lang po. Tapos po, yan. Yan. Huwag nyo na pong intindihin yung kanyang pagka-twist. Hindi ko na po talaga siya inayos na maayos kasi for vlog purpose lang naman po. Importante po maunawaan nyo lang po yung diagram. Tape ko lang po Ito po, i-tape ko na po itong wire para hindi po tayo makuryente pag nag-actual time mamaya. Huwag nyo na po itong intindihin yung aking paglalagay ng tape kung ito man ay hindi nyo nagugustuhan dahil sa wala sa ayos. For vlog purpose nila naman po. Pero sa actual po, inaayos ko po ang aking trabaho. Hindi ko na po tinip yung isa para hindi na lang po umaba ang ating videos. Nakatip na rin po ang positive. Hindi na po sila magsasalubong. Next po, ito po ang ating papuntang poste. Ito po, manggagaling lang po ito sa saksakan. Hindi ko na po papadaanan ng poste. Huwag nyo na po itong intindihin. Importante po ma-testing po natin ang ating ginawa. Pero sa actual po, manggagaling po ang ilalagay ko rito ay sa poste. Yan, ayos na po. Subukan po natin. Kuha lang po ako ng outlet. Subukan na po natin. Pinadaanan ko lang po siya sa ngayon ng saksakan. Huwag nyo na po itong intindihin. Ito po, naka-off po ang breaker. I-on na po natin. Oops. Sumindi po agad. Patayin ko po muna. Ayan po. Tingnan nyo po yung ginawa natin. Ito po yung switch nung isa. Ito po yan. Off, on. Yung isa naman po, off, on. Isa po.
off on. Yan. Yan po, ganyan lang po ang ang mag-install. Subukan naman po natin ang outlet. Kumuha po ako ng grinder para matesting po natin kung umaandar po ba ang outlet. Saksak ko po Umandar po agad. Patayin ko po. Ayan. Sa kabila naman po. Ito pong isa, hindi ko po na jumperan tong dalawa. Ibig sabihin po nito, wala po ito. Kahit testingin natin. Testingin po natin Wala po. Kasi po kanina, naubusan po ako ng pan-jumper. Yan po ang gusto ko sabihin kanina. Pag hindi mo yan na jumperan, nasuksukan ng jumper, wala pong supply na papasok dyan. Ito lang po nasuksukan ko. Lipat ko po. Ayan po At ganun nga pong mag-install ng kuryente si Kadoming. Mag-shout out lang po ako. Shout out po sa lahat ng taga-barangay Takasan. Shout out po sa inyo mga taga-barangay Takasan, mga bebe. Especially po sa aming chief na si Alvin Marimla. Chief, shout out sa iyo. At kay Rani rin, Rani Madla. Salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag-subscribe naman po kayo at mag-like at mag-share. Yun lang po. Salamat po.